Sa mundo po ng negosyo, hindi lahat ay instant success. Minsan, kailangan mong maglakad sa landas na puno ng pagsubok at minsan, kailangan mo rin ng konting swerte. Yan ang pinatunayan ng business owner na bibida sa atin ngayong araw. Kaya para alamin ang sekreto sa likod ng kanyang tagumpay, silipin natin yan dito sa Negosyo Tayo. Right now, you have a farm. Bakit mo naisipang magpatayo ng farm? May lupa kami hindi ginagamit. Nagpaalam ako sa dad ko. Sabi ko, pa, pwede bang nagsimula sa manok, sa hito, maglagay ng gano'n. Hindi naman ginagamit eh. Then, nag-enjoy ako. Nagti-TikTok po kasi ako. So, nag-ano lang ako, bukid update. Then, nakita ko yung interest ng mga tao nung pinakita ko yung mga crayfish ko. Ang naabot ng views ko, yung pinaka-trending, 11.5 million views. Doon ko nakita yung opportunity na ang daming nagtatanong, gusto nilang bumili, ganyan. Then dahil doon, nag-research na ako. Nakita ko sa ibang bansa, within Southeast Asia, fina-farm na pala tong crayfish. Naisip ko na magpursige. Kaso, yun nga, maraming problema rin nung una kasi medyo mahirap sa supply, ganyan. Then yung quality. So yun, unti-unti. Isa yun yung sa unang bagay na nag-push sa akin, kaya tinuloy-tuloy ko. Kuya Cecep, ano ba muna ang crayfish? Tinatawag din siyang freshwater lobster. Kasi mukha siyang lobster talaga. Kaya siya magandang alagaan sa atin kasi kahit sa backyard mo lang pwede ka na mag-alaga ng crayfish. Dadami sila doon. So kung ayaw mong gawing business, meron kang source ng seafood sa likod ng bahay mo. Very, very few lang ang nagsusupply here in the Philippines. Kulang pa. So how's the business doing so far? Every time na nagkakaroon kami ng pang-food na per kilo, nauubos po agad within 3 to 4 weeks. So, ganun ka konti. Focus kami ngayon sa hatchery. So, nagpo-produce kami ng high-quality craylings, yung mga similya, and juveniles, yung mas malaki ng konti. To start sa mga gustong or aspiring farmers. So, sa mga kanegosyo natin who's, aspiring to be like you also, ano bang advice mo sa kanila? Para sa akin, it's the perfect time to start crayfish farming. Kasi sa ngayon, palabas pa lang yung guidelines from BFAR. So, ia-allow na talaga tayong mag-farm ng crayfish and mas dadali ng mag-ship. Para sa akin, perfect timing mag-business. And pa lang to, emerging industry pa lang. So, syempre, pag nakauna tayo, di ba? Maraming opportunities. Ganito yung size na okay ng kainin. Lumalaki sila ng ganitong size for siguro mga 4 to 5 months ganito na. Ito na yung pwedeng ibenta as for food. So, ang 1 kilo ng mga ganitong size ay nasa 20 to 25 pieces na magkakahalaga ng 2,500 to 3,500 pesos. Sana itry din ninyo kasi mararanasan nyo rin or para maintindihan nyo rin kung paano kumita sa crayfish farming. You can make mistakes but don't quit. Iyan po ang aral na ibinahagi sa atin ng business owner na si Mr. Joseph Miranda. See you next time mga kanegosyo para sa iba pang business stories na ibabahagi namin sa inyo. Kaya naman tara, negosyo tayo!